Nandito na naman yung tatlong ibon na hindi kasali sa ating papaliparin. Samantala, dito sa ating flyers lock, nandito yung apat na ating pakakawalan. Good morning sa inyo mga kalapatids. Welcome back dito sa ating munting tambayan, Chocobulov TV. Samahan niyo ako sa episode na ito. Patuloy nating sasanahin yung ating mga alagang naririto. Papatatagin natin paunti-unti yung kanilang stamina. Itong mga to ay mga ampaw pa. Kumbaga pagdating sa liparan, hindi pa tatagal itong mga to. Kailangan matraining sa endurance at stamina para tumagal sila. Para kapag dating ng training sa track, sa mga malayo ang liparan, uubra na itong ating mga alaga. So time check tayo mga kalapatids, 7:20 ng umaga. Pakawalan na natin itong mga to. Tapik-tapik. Alam na nila yung gagawin nila. Yun, nasasanay na mga kalapatids. Oh, anat. Liparan. Bagal lang reaction ng mga ibon natin. Yun. Yun, nagpakalayo-layo agad yung mga ibon natin, oh. Saan naman? Kita ba? Yun, layo. Yan, ganadong-ganado lumipad yung ating mga ibon. Yun sila mga kalapatids, oh. Ganadong-ganado lumipad yung ating mga alaga. Sana lumampas sila dun sa 10 minuto na nilipad nila kahapon. Ang target natin ngayon, kailangan mahigit 10 minutes yung lipad nila. Oh, nawala yung ating mga alaga. Mukhang nag-ranging na ata sa gawing dun. So habang lumilipad sila dyan, balik na natin tong ating mga ibon na naririto dito para hindi naman sila ma-stress. Ayan, sige, labas. Sarado natin, baka makalabas. Ayun yung mga ibon natin, grabe ang taas. Ganadong-ganado yung mga ibon natin mga kalapatids. Yun sila mga kalapatids, taas ng ronda nila. Target natin ay i-increase yung kanilang flying time gradually. Ayun sila mga kalapatids, grabe, oh. Ang taas nila. Sinuzoom ko na lang eh. Yun, taas ng lipad nila mga kalapatids. Tsaka sama-sama na sila, hindi na sila yung nag-acrobatic pa tas may humihiwalay. So unti-unti na nasasanay. Mukhang maganda yung pinapakita ng ating mga ibon ngayong day 2 ng kanilang summer training camp. So isang linggo natin silang gaganyanin mga kalapatids. So susunod na linggo baka magtotos na tayo mga kalapatids, na gradual yung distance. At doon naman ang iti-training naman natin doon, maliban sa stamina at saka endurance nila, nanduro na yung character training. Kasi doon mga kalapatids, magdidesisyon sila sa sarili nila at madedevelop nila yung kumpiyansa, yung confidence sa sarili. Pero may sumama mga kalapatids, oh. May dagit na yata tayo. Oh. Yun, sige, pakalayo kayo. Layo na ng mga ibon natin, nagdadayo na. Samantala wala pa rin tayong update dun sa ating ibon na si Erit mga kalapatids. Hindi pa rin siya nagpapakita mula nung nirelease sa May Calbayog, Samar. Sana kung sakaling umuwi siya, bago sana mag-loading ng Tacloban para meron tayong isasampa sa final lap. Ganun pa man, di na tayo umaasa mga kalapatids dahil mahirap na, masasaktan lang tayo kapag umaasa tayo. Ayan mga kalapatids, medyo bumaba yung mga ibon natin at wala pang 10 minuto, kaya eto nakaabang to mga kalapatids, yung ating pambugaw. What? Kapag hindi nila naabot yung 10 minutes mark, pang force fly natin. Ayan sila mga kalapatids, so mukhang bababa, wala pang 10 minuto, kaya nakaabang yung ating pang force fly na flag. Flag ba to? Panungkit to ng mangga mga kalapatids. Ayan, pambugaw natin yan dyan para hindi sila basta-basta dadapo. Mapupwersa silang i-extend yung kanilang paglipad. Ayan, gusto na nilang dumapo pero kaya naman nila ng 10 minutes kahapon. Ibig sabihin may bubuga pa sila mga kalapatids, wala pang 10 minutes. Ayan, sa mga kanubi natin, force flying ang tawag sa ganito. So nagpo-force fly ako kapag nagti-training ako ng stamina at saka endurance. Ayan. Pero pagka nasa derby na, hindi na tayo nagpo-force fly kasi inaano natin yung kanilang facing. Dadapo pa Ayan sila. Tayo natin lumayo. Sana lumayo.
Yun, lumayo. Layo, yan. Oh. Gusto nang dumapo mga kalapatids. Pero binubugaw ko, hindi makaporma. Ayun, sige. Banat. Nasaan yung dalawa? Mukhang nagdapo na. Ito, yung pa. Hahanap sila na madadapuan mga kalapatids. Hihinang nila lang tong mga to. Ayan sila mga kalapatids. Ay nako. Sige. Ayun yung isa oh. Nagkawatak-watak na sila mga kalapatids. Wala na, nakahanap na yata ng madadapuan yung mga grisel natin. Ito na lang natitira. Mukhang sa likod dumapo mga kalapatids. Ay nako, madaya tong mga to. Ayan na, nagbabaan na sila. Pero okay lang yan. Sisimula pa lang naman tayo. Tsaka baka gutom na yung mga ibon natin dahil kagagaling lang nila sa diet Kapag ka nag-i-endurance test tayo, stamina, kailangan tama rin yung pinapakain natin sa kanila kasi kakapusin nga naman yan pagka chimay-chimay lang yung pinapatukan natin. So nasaan na yung mga yan? Tignan natin sila. Doon dumaan sa likod, doon sa mataas na bubong ng kapitbahay natin. Time check natin, tignan natin. Ayan. Ayun, kahit papaano na-break naman nila yung 10 minutes mark. Pinakawalan natin sila ng 7:20. Ngayon 7:37 na kung hindi ako nagkakamali. Ayan. Halos naka 17 minutes din yung ating mga mahihinang nila lang. Okay na yan. Pakonti-konti, gradual yung gagawin nating increase ng kanilang flying time. Hindi naman pwedeng isang oras agad, malakas agad. So dapat gradual yung pag-establish ng kanilang stamina mga kalapatids. Silipin nga natin kung saan nagdapo yung mga mokong na yun. Eto. Oh, wala sila. Wala pa yung mga ibon natin. Nasaan na yun? Nako, ayan sila mga kalapatids. Hindi pala sila lumapag mga kalapatids. Umikot pa pala sila. So, continuous yung kanilang flying time. So, kala ko nagdapo na dun sa likod. Mayroon pang dalawang kulang. Tawagin na natin yan para hindi sila tatatambay. Yun lang ang problema mga kalapatids kapag nagpo-force fly tayo. Pag hindi natin tinansya kung kailan natin ititigil yung pag-force fly sa kanila, minsan natitempt sila mga kalapatids na magdapo dun sa ibang bubong, dun sa ibang poste, hanggang sa masanay sila na lagi nagdadapo dun sa poste o dun sa bubong, dun sa lagi na pinagdadapuan, maliban pa dun sa malapit sa loft nila. Ayun, yun ang nagiging problema ng force fly. Kaya medyo tinatansya ko lang mga kalapatids. Halimbawa, nung nakaraan 10 minutes. So tina-target ko na kahit mga 5 minutes i-increase ko, then ititigil ko na yung pagka-force fly pagka sa kanila ng flag, kasi nga baka mamaya talagang hindi na nila kaya, pagod na talaga sila kasi nga hindi pa talaga fully develop yung stamina ng mga yan, napapagod din yan. So mag-ahanap yan ng ibang dadapuan. Yun ang mangyayari. Kaya tansyahin nyo lang din mga kalapatids. Kapag alam niyo mga kanubi na na-hit na nila yung target o nalampasan na nila yung previous flying time nila o low flying time nila, pwede nyo nang alisin muna yung inyong pagpo-force fly. Pwede nyo na munang itigil yung pagpo-force fly para nang sa ganun ay makadapo din sila, makapagpahinga sila dun sa desirable area na gusto lang natin silang nagtatatambay o nagdadapo, which is yung malapit sa ating loft. Pangit kasi pagka dumadapo sila kung saan-saan, sa poste, sa mga bubong ng kapitbahay, mahirap yun mga kalapatids na kanubi. Lalo na during race, tapos galing ng liparan, tapos dun dadapo, tatawagin nyo pa, dun nagpapahinga, kakaroon kayo ng problema. Isa natin mga kalapatids, tapos ito yung isa naghahanap ng patuka. So papasukin na natin to para hindi na sila magtambay-tambay pa. Nasaan na yung dalawa natin, yung pang summer at yung wala dun sa bubong. Dalawa pa lang yung nandito mga kalapatids. Mukhang sumundot pa ng lipad at hanggang ngayon wala, nag-ranging siguro. Di naman nagdapo mga kalapatids dahil wala dun sa mga dinadapuan nila, sinilip ko. Permado mga kalapatids, wala pa yung dalawa. Tingnan nyo to. Uy, mamaya na. Ang kulit nito oh. Time check mga kalapatids, 30 minutes na simula nung pinakawala natin sila. Etong mga to, naka 17 minutes lang. Yung dalawa hanggang ngayon di pa bumabalik. Mukhang napalayo mga kalapatids or napasama dun sa iba. Naku, uy, walang jo. Tingnan nyo tong ibon na to. Pumupunta sa kamay natin. So patukain na nga natin tong mga to para hindi na sila
magtatambay-tambay pa. Ayan, nagpatuka na nga tayo. Meron na dyan. Oh, dyan ka. Pasok ka. Pasok. Para kang ano eh. O yun. Pumasok din. So yung dalawang ibon natin ang kulang mga kalapatids. At dahil late na siya pumasok, ayan, yan na lang yung makakain niya, matutuka niya. Yung mga butil na hindi masasarap para sa kanila. Laman tiyan na lang. Yung mga paborito nilang seeds, naubos na nung iba. Kaya pagka ganyan, magtatanda yung mga yan mga kalapatids. Maaga silang papasok sa mga susunod. Hintayin ko ng konti yung dalawa. Mamaya na ako maglalagay ng full blast na pagkain nila para atas naman ang labanan. Okay, mukhang napalayo kasi yung dalawa. Pero kung nandyan lang yan sa tabi-tabi at nakatambay lang, talagang hindi natin yan diintindihin. Talagang hayaan natin silang maubusan para magtanda. Pero since lumilipad yung ating ibon, tatrabaho sila mga kalapatids. Hintayin natin na bumalik.